Tahimik na nagtatrabaho ang mga factory worker na ito sa Cavite. Nung biglang dumating ang kanilang boss. Pinalabas sa mga trabahador sa open area ng factory. Takang-taka ang lahat kung ano ba ang nangyayari. Sabay pinagsuot pa sila ng Santa hat. At dito na in-announce ng kanilang boss ang malaking balita. Guys, it's Christmas time. Wow! Ready na ba kayo? Ready na ba kayong tumanggap? Para sa akin kasi, wala nang masasarap pa sa pagbibigay ngayong Pasko. Baka kasi mahal ko kayo eh. Ang maagang pa-Christmas bonus na ito, pasasalamat daw ni Josh, ang CEO o Chief Executive Officer ng trending na kangkong chips. Malaki raw kasi ang inilago ng kanilang business sa taong ito. Pero hindi dyan natatapos ang good news dahil si Josh, Bukod dyan, may isa pang sorpresa. Ano ito? Matatanda ang Enero nung nakarang taon, nung unang itinampok dito sa KMJS, ang nooy 18 anyos lang na si Josh Mojica na kumikita na raw ng daan-daang libong piso dahil lang sa ibinibenta niyang kangkong chips. Sobrang malasa niya, tsaka sobrang linamnam. in-orderan po kami ng 400 packs of kangkong chips. Yung tao po pala na nag-order po na yon, nag-tweet po siya, nag-viral po yun, kaya po madaming nakakita. Fast forward to 2023. Ang daan-daang libong monthly income ni Josh last year, 7 to 8 digits na raw ngayon. Nakapagpagawa na siya ng sariling factory, nakabili ng commuter van para sa deliveries at may lagpas ng 100 mga empleyado. Nung nagsisimula pa lang po ako, syempre mahina po. Mga magulang ko po talagang hirap na hirap para mabili lang yung mga kailangan ko sa eskwela. Pero ngayon po halos nabibili na po lahat. Nakabuo po talaga kami ng kultura na palaging masaya. Kung sino man ang may birthday, nagbibigay po ako ng cake. Kasi ganun po namin kamahal ang mga empleyado namin. Bait, humble. Gusto ko pong panghawakan na ang paraan ko ng pagsasalita ay hindi kayabangan. Ito po ay kumpiyansa. Dahil meron din po akong isang malaking kumpanya na may daang-daang tao na ating natutulungan. Balik naman tayo sa isa pang pasabog ni Josh. Sunod naman kasi niyang sosorpresahin ang kanyang top performing employee, si Ate Rona, na isang PWD o person with disability. Para mas maging merry ang Christmas ni Ate Rona, may tatawagin ako at may ireregalo ako kay Ate Rona. Siya si Doc Marlon Marquina. May regalo si Sir Josh para sa iyo. So, isip niya kung sa tingin mo ba gusto mo ng another operation or revision para sa yung condition, yung cleft lip. Siguro gawin natin yung surgery after Christmas para makapag-recovery stage ka pa, 'di ba? Sa January. Yes. Pero mga mister, kanino ba raw ididiretso ang inyong mga Christmas bonus? Siyempre, kay Mrs. dapat. Kagaya na lang ng pulis na si Paul na ang natanggap na 30,000 na Christmas bonus isinorender sa kanyang commander na si Jen. Nag-update na po kasi sa akin, meron na siyang bonus. So, nung narinig ko na nandyan na siya, niready ko na po agad yung phone ko, tapos binidyoan ko na siya. Sakto naman na talagang iaabot siya talaga sa akin yung pera, kaya natuwa naman po ako nun. Pero paglilinaw ni Jen, kahit minsan, hindi raw siya namulis ng Christmas bonus ng kanyang mister na pulis. Kusa raw talaga itong ibinibigay sa kanya. Sa kanya na po lahat talaga. Sa akin sir, ano lang naman eh, alawas lang ng konti.
Malaking tulong daw ang Christmas bonus na ito para kay Jen at Paul, lalo na't sa taong ito, natanggap daw nila ang pinakamagandang bonus sa lahat, ang magdadalawang buwan na nila ngayong baby. Yung mga ginagastos ko po sa kanya, diaper, gatas, mga damit niya. Kasi habang lumalaki po, nag-iiba na yung size ng baby eh. Masaya din po ako kasi nga, siyempre po, para po sa anak namin, ngayong taon po yung pinaka-memorable para sa akin. Dapat nga raw talagang maayos ang paghawak natin sa mga natanggap na Christmas bonus dahil hindi lang ito ekstrang pera. Pwede rin daw manganak ito ng limpak-limpak na kwarta. Kagaya na lang ng mag-asawang Mark at Christine na ang natanggap nilang Christmas bonus naging daan para sila'y naging milyonaryo. What's your order, sir? Ang tig 5,000 pesos raw na natanggap nila bilang Christmas bonus ilang taon nang nakalilipas, ginawa nilang kapital sa itinayo nilang coffee business. Sabi ko, sige, mag-ambagan tayo pag na-receive na natin ang Christmas bonus natin. Tig 5,000 pesos tayo. Iniisip ko kasi, saan ko ba gagastusin yung 5,000 pesos? Kung gastusin ko to ngayon, mawawala na to after ilang months. So iniisip ko, kung gagastusin ko to sa puhunan, possible na lumago pa to. Doon na nga namin naisip yung coffee dahil pares naman kaming coffee lover. Sina Mark at Christine, parehong nag-working student nung college pa lang. Ang goal kasi namin pares is makapagtapos. In-inspire niya ako, hindi niya ako hinayaang huminto. Natapos ko yung pag-aaral ko. Natutuwa naman ako na yung goal namin na umangat is talagang na-pursue namin. Nagbenta kami ng maraming product para lang makaahon sa hirap. Hanggang naitayo na nga nila ang kanilang coffee shop na katas ng kanilang Christmas bonus. At ang mas kahanga-hanga rito, nag-expand pa sila. 5 branches na ngayon. Di po makapaniwala na nag-umpisa sila sa 10,000 na puhunan na pwede palang ganong kaliit para makapag-umpisa ng negosyo. Kasi pag yung ibang tao po kasi pag nakuha ng Christmas bonus, parang iniisip nila pambili ng kahit ano. Mas nakakapagbigay kami ng opportunity sa mga empleyado. Lahat ng yon dahil sa gambagan kami ni Mark ng Christmas bonus namin. Natutuwa kami na yung 10,000 pesos kung paano na siya nag-grow. Isa sa mga rule of thumb ko is yung pagbabudget. Gamitin mo yung 70, 20, 10. 70% expenses, 20% savings, 10% investment. Merong kang posibilidad na makapag-enjoy for today at the same time makapag-prepare for the future. There's a difference between Christmas bonus and 13th month. Yung Christmas bonus, subject yan sa discretion ng employer and of course, generosity ng employer. Depende sa performance syempre ng company. Kapag Christmas bonus ang pinag-usapan, Sige, abot niya kamay niyo! talaga namang na-e-excite, napapakanta at napapasayaw ang sambayanan. Kaya ang mensahe namin sa mga bossing dyan, daanin na lang natin sa kantahan. Hit it! Ito na, Christmas bonus! Okay! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.